Kaibigan, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga... RH. Pilipinas, ang oras po 6:35.
May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo lumalamig na ang panahon, no, dahil sa mga manakanakang pag-ulan sa dakong hapon na gabi. Lahat tayo excited sa pag-ulan, ano, dahil sa mga nagdaang araw. Napakainit ng panahon. Although maalimuot pa din, ano. Hindi ko alam kung Tagalog ba yung maalimuot. Bisaya yata yun. Maalimuot pa din. Medyo, ano nga pa Tagalog ng maalimuot? Saklolohan nyo nga ako. Maalimuot, maalinsangan pala. Bisaya kasing maalimuot eh. Maalinsangan ng panahon. Nadagdagan pa ng init ng politika dyan po sa Senado. Ayan. Usapang Legal. Pero magdi-deviate na po tayo, ano. Yung pong episode natin last week, dalawa lang yun, no? Dulot lang ng tawag doon, pangangailangan or ng pagkakataon, dahil syempre sayang naman po, ano, yung pagkakataon na maipaliwanag yung mga importanteng legal issues batay po sa kung ano ang nasasaad sa batas. But anyway, samahan niyo po ako back to regular programming, no, dahil tonight ay tatalakayin po natin, ano, may kaugnayan sa ating pag-empleo. Usapang Legal. Abay, syempre dahil sa krisis ngayon, bukas Tuesday ngayon. Kanina, tumaas na naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang diesel at ang gasoline. Kaya naman, ano, ongoing pa rin po yung tensyon sa Middle East at ang epekto po nito ay syempre krisis pa din, ano. Hindi lang krisis sa enerhiya, pati yung ating bulsa, krisis na din. Bakit? Ay nauubos lang pang fuel di ba? Pagkatapos maliban pa sa fuel na tumaas, yun pong pagtaas din ng mga pangunahing bilihin, ang bigas, ang mantika, yung mga gulay, no? Bagaman at marami pong mga gulay ang nabubulok mula doon sa mula sa farm, ano? Talaga namang yun pong mga presyo ng gulay dito sa mga pamilihang bayan o kaya naman po sa grocery ay tumataas pa din. Usapang Legal. Dulot na rin po, ano, ng mahal na fertilizers, mahal na cost of transportation, o syempre kawing na po yan. Pati naman po yung mga pagkain, bagaman at binibili natin sa karinderya lamang, no, hindi naman tayo yung bumibili sa mga restaurant. Kung tayo ay bumibili doon sa mga sa fine dining, doon sa mga Michelin, ay baka naman hindi masyadong apektado ang bulsa natin dahil can afford talaga tayo. Pero kung tayo po ay sa karinderya ni Aling Nena o karinderya ni Ate Dulce, malamang apektado tayo, no? Dahil syempre tayo ay nagsusumikap na mag-meet ang both ends, no? Yung 15 at 30. Dapat mapaabot ang sweldo hanggang, bagaman at 19 pa rin ngayon, dapat mapaabot natin sa 30 ang ating kinita. Pero syempre yung iba, sabi nga nila, sa utang ang taong nagigipit, sa utang kumakapit. Usapang Legal. Dito po sa amin, sa mga tanggapan, dito sa Manila Broadcasting Company, pinayagan po sa amin yung work from home arrangement na 3 araw sa isang linggo ang pasok at yung 2 araw ay working remotely, o kung nasa bahay ka, di sa bahay ka. Kaya lang yung iba kasi naglalamierda. Pero hindi ko sinasabi yung mga iba dito, no? Sinasabi ko, general po ito, na kapag kayong iba ay makikita mo nasa coffee shop, ay isang punto din naman kasi napakainit naman po sa bahay magtigil. Plus kapag mag-aircon ka, napakamahal naman ng kuryente madadagdag ng bill mo, no? Madadagdag sa bill mo dahil maghapon kang nasa bahay, unlike kung nasa opisina tayo, syempre tayo po sa opisina nakiki-aircon. No? Pero no, marami po sa atin ang pinayagan na ang work from home arrangement. Hybrid, kumbaga, yung 3 araw sa opisina, 2 araw sa bahay, no? Kaya naman po,
mas maluwag po para sa iba, para din makatulong doon sa mga expenses, no, ng ating mga kababayan. Pero may mga iba po talaga na hindi pumayag or hindi kumbaga ay hindi nagkaroon, no, ng ganong arrangement kahit pa hanggang ngayon ay matindi pa din po ang krisis. Usapang Legal. Yung iba, sa halip po na mag-work from home arrangement o hindi, 3 araw ka na lang papasok sa isang linggo. At syempre, kapag 3 araw ka lang papasok sa isang linggo, ay kung hindi ka pinapasok at hindi ka pinagtrabaho, malamang sa malamang, ang sasabihin sa iyo, reduce din, no? Reduce din yung iyong sweldo dahil syempre, 3 araw ka lang naman na nagtrabaho. So, ito po ba ay pinapayagan po ng batas dahil nga po no, syempre ito po ay maituturing na pagbaba no ng ating pagbaba ng ating benepisyo dahil bumaba ang ating kita na siya rin namang inaasahan natin sa ating pang-araw-araw na pang-araw-araw na pangangailangan dahil hindi naman Ronald De La Rosa ang pangalan natin na kahit 7 buwan, 6 na buwan o 7 buwan na hindi pumasok sa Senado ay sisweldo ng halos 400,000 piso kada buwan. Tayo naman ay minimum wage earners o kung nakalamang-lamang man, hindi naman po ganun kalaki na yung 3 araw na sweldo sa isang linggo ay sasapat, no, para sa pangangailangan ng pamilya. Usapang Legal. Kapag kagaya niya, halimbawa, nag-iimbalsa mo, kagaya nung binabanggit ni Gael, kung ang imbalsamador ay tapos ay work from home, ay hindi naman pwedeng gawin yon. O kung halimbawa naman, ikaw ay utility worker, no? Yung tawag nila janitor sa opisina, ay hindi naman pwedeng work from home, ay doon ka sa bahay mo maglilinis. Abay, iba yon, diba? So, maraming mga bagay maraming mga trabaho na hindi maaaring gawin, no? Hindi maaaring gawin sa bahay. Dapat lamang doon sa opisina. At saka yung iba po yung mga masyadong sensitibong trabaho, posisyon, yung iba nire-require po talaga na doon mismo sa opisina gagawin. In fact, yung iba bawal iuwi yung laptop, bawal gumamit ng i-access ang mga office documents sa ibang gadget, di po ba? Usapang Legal. So ito nga po ba ay pinapayagan ng batas? Meron pong isang kaso, this is a 2025 case na recently lamang po na i-publish ng Supreme Court. Ito po yung Andro Bacani, Andro hindi Andrew. Andro, A-N-D-R-O. Andro Bacani versus Fiber Textile Manufacturing Corporation et al. This is GR number 271518, September 30, 2025. Yan. Usapang Legal. Sa nasabi pong kaso, ang sinabi po ng Supreme, ganito po muna, ang kwento po nito, no? Ito pong mga 7 mga manggagawa ay nabawasan ng working days, no? Sa halip na 6 na beses sa isang linggo ay ginawa po na tigta 3 araw na lamang ang pasok sa isang linggo. At dahil ito po ay ayon sa pagpasok, sa pagtatrabaho nila ang kanilang salary, ang kanilang sweldo, na lumiit po ang kanilang sweldo. Dahil nga po syempre, no work, no pay, nabawasan ng trabaho mo, natural, mababawasan din ang sweldo. So, reduce din ang sweldo. Ang sabi po ng Supreme Court, no, ito po ay maituturing na constructive dismissal, no? Sabi po constructive dismissal ang pagpapatupad ng bawas na araw sa pagtatrabaho at sistema ng rotation kung walang pagpayag mula sa mga manggagawa. Usapang Legal. Ang sabi po ng Supreme Court, ito pong Fiber Textile Manufacturing Corporation ay may pananagutan, no? Ito po kasing kumpanya na ito ay pagawaan po ng tela, no? Dahil matapos po nilang bawasan, no, bawasan ng kumpanya ang kanilang 6 na araw na work week tungo sa 2 hanggang 3 na araw na lamang at magpatupad ng plano para sa rotasyon sa
trabaho ng walang pahintulot ng manggagawa. Take note po ha, napakahalaga po ng pagpayag ng empleyado. Pero hindi po doon nagtatapos dahil maliban po sa pagpayag ng empleyado, kailangan din po na ma-notify ang Department of Labor and Employment. Usapang Legal. By the way, hindi po sapat na maglalagay lamang ng memo ang employer or ang HR o ang inyong presidente ng kumpanya, ang manager, ang boss. Hindi la pwedeng magsabi lamang to all employees, effective immediately, ang pasok ng mga manggagawa ay 3 beses na lamang sa isang linggo. Hindi raw po yun maituturing na pagpayag o consent. No? Dahil kailangan po merong prior na consultation, pakikipag-usap, negosasyon, no? Sa pakikipag-usap sa mga manggagawa at makuha ang kanilang consensus. Usapang Legal. Sabi po ng Supreme Court ay merong kautusan, no? Merong kautusan na inilabas ang advisory actually to be precise. Meron pong Department of Labor advisory dito noon pang 2009. Nasabi po kung magpapatupad ng ang employer ng flexible working arrangement dahil sa panahon ng kagipitan, dahil problema sa ekonomiya o national emergency, dapat po susunod ang mga employers, no, sa mga requirements. Dapat munang magkaroon daw, sabi niya una, dapat magkaroon ng konsultasyon ang employer with the employees na maaapektuhan at makuha ang kanilang kusang loob na suporta ng mayorya, no, ng mga manggagawa. At pangalawa, ipagbibigay alam ng employer sa DOLE bago ipatupad ang kanilang arrangement. At doon sa DOLE, kailangan pong mapatunayan na ang kumpanya, no, ang employer ay nakararanas ng tunay o reasonable, no, na nagbabadyang kagipitan pang-ekonomiya. So ibig sabihin, posibleng malugi ang kumpanya o nagdedelikado ang closure ng kumpanya kung ipagpapatuloy yung current na sistema na 6 days a week ang pasok. So ibig sabihin ito po ay pang-mitigate, no? Kumbaga ay ang tawag doon. Sa pagkain pandugtong buhay. Pang-bridge, kumbaga, habang hindi pa umaayos ang sitwasyon ng kumpanya. Usapang Legal. So sabi po ng Supreme Court, hindi katumbas ng pagkuha ng kanilang pahintulot ang simpleng notice lamang o patalastas o pagbibigay alam sa mga empleyado tungkol sa plano ng kumpanya. No? So napakahalaga na ang employer ay makakuha ng majority or karamihan ng mga empleyado ay sumusuporta sa nasabing measure at hindi pwedeng unilaterally or sa kagustuhan lang ng kumpanya o bahala kayo sa buhay nyo, basta ito ipatutupad ko, mali daw po yun. Yan. Usapang Legal. Sabi ni Ma'am Teresita, baka lumiit ang production ng factory, baka lumiit ang order nila, attorney, baka kulang na ang pambayad ng sweldo ng workers. Okay, posible po naman ito, pero hindi po dapat kung kumbaga, kahit po ganito ang sitwasyon, kailangan po itong mapatunayan sa DOLE at kailangan din pong maipaintindi sa mga manggagawa, no? Dahil may mga pagkakataon po, di ba, o mas gugustuhin, magtatanggal tayo ng empleyado kung ganito, patuloy ang ganitong sitwasyon, no? Ay yung iba ginagawa po na para hindi mabawasan ang mga manggagawa at manatili ang trabaho ninyo dito sa kumpanya na magbabawas muna tayo ng working hours or ng working days para lahat tayo patas, no? Naipatupad ito noong panahon ng pandemya, no? At ngayon, bagaman at may krisis, ito po bagaman at hindi kagaya ng krisis noon, no, ng pandemya na merong lockdown, ito po ay maaari pa ring ipatupad subject sa tawag doon, consent ng mga manggagawa, pagpayag ng mga manggagawa at
notice sa DOLE at the same time pagpapatunay na kinakailangan nga ang measure na ito, ang hakbang na ito para po maisalba ang negosyo. Yun. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na po yung mga nanunood sa atin sa ating website, sa DZRH News Television Facebook page at DZRH News Facebook page. Dahil naka-live po tayo tonight, magandang gabi sa inyo. Ngayon din po yung mga nanunood sa atin sa DZRH News Television at sa ating mga cable channels nationwide. At gayon din, natin kinakalimutan yung mga nakikinig sa atin via radio, no? Sa iba't ibang frequency. Ay, bulol. Henry Doloha ng Botolan Zambales, Kenneth Arevalo, Margarita Guevara, Happy Tuesday dyan sa Pampanga. Alberto Dolesin, magandang gabi. Violeta Montecalvo Sembrano, Ma'am Violi. Uy, may face na sa Facebook si Ma'am Violi. Nakita ko na din. Si Romel Livid, magandang gabi. Ronald Vascos Rabino, kay Eli Galsote sa Molina, Bacoor, Angelina Palegbar, Mami Belen Rivera, gayon din sa inyo, Gael Enriquez, Raul Liedo, Maalinsangan. O, tama po. Maalimuot kasi, di ba? Sabi ko kanina. Si Ivy Gutierrez, Jerry Sumagaysay, Josephine Garimbao, Tita Ami Miraflor Garcia, si Hanzala Bangkola Tarambisa. Ayan. Si magandang gabi, Marilyn Tizon. May question si Marilyn Tizon, hindi ko pa nasasagot. Pero sa mga susunod pong araw, sasagutin natin. Maayong gabi dyan sa Karkar. Rochelle Hudiadan. Oy, lami kaayo ang, ano bang lami sa Karkar? Ang Karkar chicharon. At saka yung torta. Masarap ang torta at chicharon dyan sa Karkar. Magandang gabi din po sa inyo, Marilyn Tizon at Irene Almodovar Mayabel. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Ayan, if you have questions, feel free to ask po. Ipadala lang po bilang comment. Para po subukan po nating masagot, no? Kung hindi ko naman alam masagot ay i-research po natin para sa mga susunod na pagkakataon. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Teresita Atienza. Factory workers hindi pwedeng mag-work from home. Ayan. May mga pagkakataon po pwedeng ipauwi yung mga materyales. Pero kung halimbawa po may mga makina, hindi, yon mahirap po yon. Chacha Diolola, magandang gabi po sa inyo. Magkano na po ba ang minimum wage o basic salary ngayon? Dito po sa Maynila, magkano ang minimum wage? 580 o 620? Di ako familiar. Alamin ko po maya-maya. Magandang gabi sa inyo, Teresita Atienza, Melvin Letrodo at Tatay Nalding dyan sa Santa Fe, Leyte. Usapang Legal. Raul Abrasaldo, nanunood sa atin dyan sa Negros, Oriental o Occidental? Oriental. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, oo naman, hindi nawawala ang spicy lechon. Pero the best ang lechon sa General Santos City. Magandang gabi din po sa inyo, Regina Otero. Okay. Hindi naman po ako naka-face mask Mukha pa ba ako naka-mask? Magandang gabi, Jerome Lorenzo at yung iba pa pang nanunood nakikinig sa atin. Feel free to send me your questions pero wag lang po doon sa private message ng DZRH or DZRH News. Wala po akong access doon. But anyway, magbabalik pa po tayo. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Max
maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits. Si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, usapang legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung pwede ba nabawasan ang number ng working days ng isang manggagawa. Binanggit na po natin, napakahalaga ang pagpahintulot, unang muna pagsangguni at pahintulot mula po doon sa mga hindi pahintulot, pagsang-ayon pala. Pagsang-ayon po ng mga manggagawa doon sa reduced working days. At pangalawa, reporting to DOLE. Pero hindi sapat na nag-report lang, kailangan ay justified. Ibig sabihin, may valid reason. Validong rason na hindi yung gusto ko lang para mabawas-bawasan na yung maigastos ko. Hindi enough na gusto mo lang na mabawasan ang gastos. Kailangan mong patunayan, employer, na may rason na valid na ikaw ay salat, hindi lang basta salat, ikaw ay napipinto malugi, at iniiwasan mong malugi, at hindi po dapat na tumatagal ang ganitong arrangement. Bakit kanyo? Doon sa dito po sa DOLE Advisory number 2 series of 2009, inirelease po ito January 29, 2009, dapat po ay hindi lumalagpas ng 6 na buwan. Usapang Legal. So maari pong magkatpatupad ng iba't ibang uri ng flexible work arrangement. Ito po yung compressed work week, ibig sabihin ay kagaya doon sa mga ibang tanggapan na 8 to 6 ang pasok mo, para instead na mapapasok ka ng Friday or 7 to 6 ang pasok mo, para instead na ikaw ay papasok ng Saturday or Saturday, ay hindi ka nalang papasok ng Saturday. O kung halimbawa naman ay Monday to Friday talaga ang pasok mo, mag-i-extend ka ng ilang oras Monday to Thursday para Friday hindi ka na papasok, Yun po ay compressed, hindi ka na magtatrabaho talaga ng Friday, or kaya hindi ka na talaga magtatrabaho ng Saturday, pero pareho pa din ang sweldo mo, hindi mababawasan. Iba naman po yung reduction ng work days, ibig sabihin talagang mababawasan. Hindi mag-i-extend ng oras ng Monday to Friday, pero yung Saturday tatanggalin na lang. Pero again, kailangan ng notice at
may justification. Kung maapektuhan po ang salary, ang sweldo, ang take-home ng manggagawa, napakahalaga po na patunayan sa DOLE na ito po ay dulot ng pangangailangan dahil nga po sa krisis na nararanasan natin lahat ngayon. Usapang Legal! Pati na din po yung rotation ng workers. Meron din po ang flexi holiday schedule. Ano yung flexi holiday schedule? Halimbawa po holiday ngayon o pumasok ka na lang ngayon, you take the holiday some other time. No, pwede, pinapayagan din po yun ng batas. Magandang gabi sa iyo, Raul Abrasaldo. Ay, nabasa ko na pala to. Magandang gabi din po sa inyo, Del Rozo Loren, dyan sa Kuwait, at Salvacion Escobar. Mayabel, magandang gabi. At syempre pa, Joel Mangasep, nanonood sa atin sa Melbourne, Australia. At yung iba pang mga nanonood sa atin na hindi nagpaparamdam, mabuhay po kayo. Usapang Legal! Dakuan po natin ang first question. Ito po ay na-screenshot ko din mula sa ating isa pang tagapakinig. Sabi niya, attorney, asking for a friend lang po kasi po siya ay may breast cancer. Tapos ang usapan po ng mga boss sa HR ay tanggalin siya kasi nga ang sabi, hindi naman daw gagaling ng 6 months na gamutan. Siguro ginagamit na lang yun kasi nga may mga benefits na pwede makuha ni empleyado na sa gamutan tuloy din ang gastos ng kumpanya. Tama po ba ito? Usapang Legal! Alam niyo po, sa ating labor code, isa po sa mga authorized na pinapayagan na dahilan para tanggalin, legal na matanggal ang empleyado ay kung meron siyang sakit na hindi gagaling kahit pagamutin sa loob ng 6 na buwan. Pero ito po ba ay matic or automatic? Actually, hindi po ito automatic. Hindi porket may cancer o kung anumang sakit ay dapat tanggalin na kagad siya. Hindi po ganun ang ating batas. Usapang Legal! Mahigpit po ang mga requirements na isinasaad ng batas dahil yung disease as a ground for termination of employment ay pinapayagan naman pero una, kailangan po may certification mula sa isang accredited na doktor, hindi sa Dr. Hilot, hindi galing sa albularyo, kundi galing sa isang doktor na nagsasabi na itong sitwasyon niya ay hindi gagaling kahit pagamutin sa loob ng 6 na buwan at hindi lang po doon natatapos, hindi po porket hindi nagagaling, hindi na pwede. Kailangan po na mapatunayan sa isang may certificate na masasabi mula doon sa doktor na inirekomenda ko ang kanyang pagre-resign muna or pagpapahinga muna dahil ang pagtatrabaho niya ay maaaring maka-aggravate or maaaring makapagpalala sa kanyang sitwasyon. So hindi po matik, sabi nga po nila. Usapang Legal! So again, ang sakit ay hindi magagamot within 6 months kahit may proper medical treatment. At ang continued or pagpapatuloy ng pag-iempleyo or pagtatrabaho ay maaring makapagpalala sa kanyang kondisyon at may certification mula sa isang competent public health authority na nagsasabing hindi nga curable ang kanyang sakit sa loob ng 6 na buwan at itong continued employment ay maaring makapagpalala sa kanyang sitwasyon. So ang burden of proof o pagpapatunay na ito ay hindi curable within 6 months at ito ay kailangan talaga siyang magpahinga dahil nakalalala ito sa kanyang kondisyon, ang burden of proof ay nasa employer. Usapang Legal! Maraming kaso na po ito. Isa na nga po dito yung isang espiritu case. Ito po ay isang landmark case. Meron din po siyang cancer. Tinanggal po siya ng isang news agency na nakabase actually sa ibang bansa yung
parent company. Pero siya po ay reporter-writer dito sa Pilipinas. Tinanggal siya dahil nga po meron po siyang breast cancer. Pero ang sabi po ng Supreme Court, mali yan. Dahil wala namang certification. No? At in fact, dapat yan ay ang pagtatanggal, lalo na kung cancer ang kaso, ang sitwasyon, ay meron pong guidelines, yung workplace policy at anti-discrimination measures para sa mga employer or employees with cancer. So hindi po talaga niya ina-abolish yung nakalagay doon sa ating labor code na kapag 6 months. No? Meron lang po mga striktong requirements ang ating batas. Usapang Legal. May question dito, attorney, legal po ba ang forced leave? No? Ang forced leave po kasi ay legal if definite at properly communicated. No? Meron pong bona fide na business necessity for suspension. Parang kagaya din po ng mga requirements doon sa kapag ka po i-reducing working days. No? At hindi naman lalagpas ito ng 6 months. Ito parang temporary layoff pubaga ang setup, no? At meron pong required na pagre-report doon po sa Department of Labor and Employment. Usapang Legal. Next question please, RHTV. Yan, attorney, siguro mag-ask ito, mas ask lang kasi. Mag-ask lang po sana kung halimbawa po reliever po ako. Tapos yun pong nirelevan ko. Ganun na ng mga Tagalog. Ang hirap din naman Tagalogin ito. Nang nirelieve ko po ay nag-resign. Tama po bang ibang tao pa ang kukunin nila kahit lagi-lagi po ako ang reliever nila? Dati pa. Ayan. Usapang Legal. So ang tanong ngayon, nagkakaroon ka ba ng right of first, entitlement na dapat ikaw na talaga dahil ikaw naman ang laging reliever, no? So ang tanong ay pwede bang kumuha pa ng ibang tao samantalang eto na ako, alam ko na yung trabaho, no? Ako na yung laging kinukuha ninyo para dyan mag-reliever sa taong yan, no? So pwede pa bang kumuha o hindi na? Dapat ako na. Yan. Actually, pwede po silang kumuha, no, ng ibang tao kahit pa ikaw yung regular na kinukuha na reliever. Na wala pong automatic right ang reliever na dapat ikaw ang gawing regular o kung ikaw dapat ang i-hire kapag may nabakanting posisyon. Usapang Legal. Maliban na lamang po kung merong kang kontrata, o merong CBA, Collective Bargaining Agreement to that effect, o yung kontrata ninyo nakasaad doon na o ikaw ay reliever sa loob ng ganitong kasi usually, di ba, kapag ka po may mga anak, ikaw ang reliever muna, 105 days. O 105 days, ikaw ay reliever ni Mrs. XYZ, no? At kung sakasakali na mag-resign siya or hindi na siya bumalik, ay ikaw na ang tuloy-tuloy at i-consider ka for regular employment. Kung meron pong ganun at wala ka namang paglabag, maari pong manaig yung karapatan mo dahil naipangako sa iyon, meron kasama sa napirmahan or kasunduan po ninyo. Kapag ka po yun nalabag, maari pong magkaroon ng pananagutan ito pong employer. Pero kung wala pong ganoon, ay hindi ka entitled, no, na automatic na ikaw ang makuha. Pwedeng halimbawa may mas magaling pa sa iyo, no? Pwede pong hindi ka kunin. Usapang Legal. Pero titingnan po natin kung yung halimbawa po baka naman ito ay palusot lang, na o kunyari reliever, pero merong talagang ganong posisyon, pero kunyari reliever lang para lang matiyak na hindi magre-regular ng employee dahil ayaw lang talagang mag-regular. Kumbaga pinapaikot-ikot ka lang, maari ka pong magreklamo doon. Dahil after 6 months, meron pong presumption, na ikaw ay isa ng regular employee. By the way, para po sa mga walang employment contract, ibig sabihin wala pong written employment contract, wala pong kasunduan na ganitong mga ikaw ini-hire ka tapos hindi na ipaliwanag sa iyo kung ano yung mga kailangan mong, ano yung standard na kailangan mong ma-meet para ma-regular employee ka on the 6th month, no? Kapag ka po ganun, the presumption is on the first day, pagpasok mo pa lang, isa ka ng regular na manggagawa, and therefore meron ka na kaagad security of tenure
on your very first day. Usapang Legal. Si Willie San Juan Madurog. Happy Fiesta po sa Gasan! Oy, dyan po ako nag-aaral ng high school. Sa Marinduque Midwest School. Yan, ngayon ay Marinduque Midwest College. No? Magandang gabi po sa inyo at Happy Fiesta mga taga-Gasan. Dyan po ba sa ano bang fiesta ngayon? Labrador? Hindi ko alam, Labrador ba ngayon? Pakicheck mo nga kung Don Billionario, pakicheck mo nga kung anong fiesta ngayon, sinong patron saint na ipinagdiriwang. Naimbag Arabii, Ma'am Grace Recta, at yung iba pa pang nanonood sa atin, magandang gabi po sa inyo. Hindi ba nagiging regular employee ang reliever? Yan ang magandang tanong, Ma'am Teresita Atienza. Usapang Legal. Yan. So, kapag ka po ang isang reliever ay ginagamit lamang na kunya-kunyarian lamang na reliever at paikot-ikot lang ang kanyang pagtrabaho, no? Dahil ang intensyon ng kumpanya ay makatipid para hindi makapag-regular, no? Ito po ay merong presumption again na siya ay regular employee on the 6th month. Usapang Legal. Meron kami nakausap noon, assistant manager sa bank, may breast cancer siya, nagpa-chemo siya pero hindi siya tinanggal sa work, tuloy pa din ang work niya. O tama po yun, no? Kasi marami pong mga instances na hindi naman talaga, kumbaga, maari pa nga pang makapag-worsen sa isang taong may sakit, yung yung pagtanggal sa kanya kasi baka ma-depress, no? Kasi, napansin nyo, kapag ang isang taong batak na batak sa pagtatrabaho, bigla niyong pinatigil, di ba? Parang nanghihina siya dahil nawawala ng sense of purpose, di ba? Iba pa rin yung gigising ka sa umaga na meron kang nilulook forward. Na may tatapusin ako, may kailangan akong i-accomplish, di ba? Kasi kapag ka nawalan ka na ng sense of purpose, parang wala na. Nag-aantay ka na lang na matapos ang buhay mo. Parang ganun. Usapang Legal. Meron pa pong mga questions. Pwede bang tanggalin ng isang taong reliever? Abay, pwede. No? Pwedeng tanggalin ng isang taong reliever anytime kung ang engagement niya ay tunay na substitute. Miss Teresita Atienza, in relation to your question. No? Kung tunay na substitute or temporary lamang para sa isang absent na regular employee at malinaw na sinasabi sa kanya na siya ay co-extensive o ibig sabihin habang wala lang itong taong ito sa kaka-empleyado dyan. No? Papasok ka lang ng iyong pagpasok dito sa aming kumpanya habang wala lang yung taong nakapwesto dyan. Yun po yun. So, kapag ka po bumalik yung taong nasa posisyon, like for example, may nanganak nga, ikaw ang reliever, bumalik na yung nanganak dahil natapos na yung kanyang maternity leave, matik, no? Ikaw, wala ka na. So, ibig sabihin, substitute ka lang. Pero, yung pong anytime, no, na hindi pa naman bumabalik yung pinalitan niya ay yung sinubstitutan niya, no? Tatanggalin na wala namang basehan, hindi po yun pa pwede. Dapat po laging may connection sa pagiging reliever. O kaya bumalik na po yung nire-relieve at wala ng absence na papalitan. Hindi pwedeng gamitin ang reliever label para iwasan ang regularization or security of tenure. Usapang Legal. Sino na ang Willie San Juan Madurog, sinong sineselebrate ninyong patron saint dyan sa Gasan? Nakalimutan ko na dati nakikifiesta din ako dyan, may mga kamag-anak po kami sa Gasan Happy Fiesta po sa mga nagfi-fiesta ngayon kung nasaan man kayong lugar. Magandang gabi po sa inyo at ikain niyo po kami. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo, by the way, no? Dahil meron po tayong promo pa din para sa telepono, malakas sa telepono promo. Antabayanan niyo po maya-maya lang magko-contact na si Don Billionario. No? Si Don Carlos Billionario, ko-contact na po para sa ating malakas promo para sa mananalo ng 500 pesos. Abay, mga 5 litrong gasolina din po yun. No? Napansin ko, yung isang gasoline station mas mahal ng 5 piso
kesa dun sa isang gasoline station, ang laki ng diferensya. Kaya siguraduhin nyo lang po na malinis yung kung kayo magpapakarga yung mga sasakyan. Pero tingnan nyo din pag kayo ay nagmamaneho at baka merong mas mura-mura. Lahat naman tayo nag-aadika na makatipid kahit papaano dahil syempre every centavo counts. Usapang Legal. Magbabalik pa po tayo. Ang tabayanan po yung tatawagin. Baka biglang mag-ring ang inyong telepono. Tumatawag na pala si Don Carlos Billonario ay hindi nyo masagot at mapunta pa sa iba ang 500 pesos. Napakasimple lang naman ang tanong ko. Ang question ko lang naman ay kailan ang birthday ni Don Carlos Billonario. Hindi, joke lang po. Pero ang simple lang ng mga ng ating tanong dito. Kaya Bentong, tingnan mo kung ikaw ay baka matawagan ka nitong si Don Billonario. Tak, Charlie, magandang gabi sa'yo. At yung iba pang mga nanulat nakikinig sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala at yan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Fabton, amoy nakaka-joyful.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pang DZRH, Usapang Legal, kasama ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Ang sabi ni Bentong, kahit panakip butas ay may rights din. Pinag-usapan natin dito trabaho po hindi po love life. Kasi pagka love life, kahit ikaw ay panakip butas, kung halimbawa ay kayo ay nagsama, sasagutin ko na lang yung may mga ka-live-in dyan. Kung kayo po ay nagsama, no? Depende kung may sabit o wala yung iyong sinamahan or may sabit yung isa sa inyo. Dahil kapag may sabit, ay kung ano po yung aktual na kontribusyon. Pero kung wala pong sabit, no? Magaman at in love sa iba at wala namang sabit, no? Ginawa kang panakip butas at kayo nagsama, kayo po ay co-ownership ang mag-govern sa inyo. Ayan, co-ownership, kahit hindi po nagtatrabaho yung isa, no? Basta na-acquire during the period of cohabitation, pagsasama, kayo po dapat dalawa ang nagmamay-ari ng lahat ng ari-arian, no? Na natanggap or na-acquire during the period of cohabitation. Usapang Legal. Totoo, ewan ko ba kung may hugot itong si Bentong, pero tama naman siya, no? Tama siya. Hitting two birds with one stone. Dahil pagdating sa trabaho, ginawa kang reliever, yes, panakip butas ka, pero may karapatan ka, no? Hindi ka pwedeng basta tanggalin na habang dun sa period na ikaw ay reliever pa, no? Kung maliban na lamang kung meron kang nagawang kasalanan na nagwa-warrant ng early termination of your contract, no? Na pagiging reliever. Ayan. So may question pa dito,
RHTV, paki-flash nga. Attorney, kung ako po ay may kaso at gawa-gawa lang ng boss ko, pero feel ko na pinag-iinitan lang talaga ako, so mag-resign na lang ako, mag-iiring pa ba dapat ang HR sa kaso ko? Usapang Legal! Actually, kapag ka po nag-resign ka at tinanggap na ang iyong resignation, hindi na po dapat mag-hearing. Pero kasi po, kapag ka ikaw ay nag-resign, no, nag-send ka ng resignation letter, hindi po automatic, no, na tinatanggap. Kailangan meron munang dokumento mula sa HR na, XYZ, natanggap namin ang iyong letter of resignation na may petsang ganito. No? Tinatanggap namin. Pag tinanggap ayos na. Pag walang ganoon, maari pong magtuloy-tuloy ang investigasyon. Actually, kapag ka ikaw ay merong reklamo laban sa iyo or may notice to explain, maganda po itong pagkakataon. Huwag niyong dinidedma at huwag po kayong magagalit. Ito po ay tingnan niyo sa aspeto na tinitingnan ng management ang aking side, no? Ito ay tinatawag na due process dahil karapatan mo yan bilang manggagawa na tingnan kung merong batayan ba yung reklamo o bintang sa'yo at ikaw employee, pagkakataon mo ito para linisan ang iyong pangalan kung wala kang kasalanan doon sa ibinibintang sa'yo. Usapang Legal! So kapag ka po hindi na aprubahan or hindi tinanggap, no, hindi po ibig sabihin na kinuha nila yung resignation letter mo, tanggap na yun. Hindi po yung ganung tanggap. Kundi merong pagtanggap sa resignation mo, sinasabi sa'yo, sige, tinatanggap namin ang resignation mo, hindi yung resignation letter. Ang resignation mo at ganito ang mga requirements para makuha mo yung iyong final pay or yung iyong last pay. O mag-clearance ka din muna. No? Yun po yung ibig sabihin tinatanggap ang resignation mo. Pero yung tinanggap lang yung papel na sinubmit mo or in-email mo, hindi po yun tinatawag na acceptance of resignation. Kailangan mong may pinanghahawakan ka na at least dokumento mo lang nagsasabi tinanggap na. Usapang Legal! Ayan. Pero kung halimbawa po ganito ikaw ay napapag-initan lang pala, maari po yung pumasok doon sa tinatawag na constructive dismissal. No, ginagawang parang mahirap sa iyo na pumasok sa kumpanya dahil ginigipit ka, ay malaking problema po yun. No? Dahil kapag ka po ginigipit ka lang, o halimbawa bigla kang inilipat sa kung saang lupalop ng mundo, dahil napag-iinitan ka para pahirapan ka at mapersa kang mag-resign, baka po yan pumasok doon sa tinatawag na constructive dismissal. Tama ba, Gilbert? Magandang gabi sa'yo. Usapang Legal! Saint Joseph pala ang patron saint ng Gasan, Marinduque, na nagsiselebrate ng kanilang kapiestahan today. Happy fiesta po sa inyo at paalala lang po, announcement lang po para po sa mga kamag-anakan namin sa Soleta, bukas po ang libing ng aking pinsan na si Hoover Soleta, anak ng aking tsuhin na si Frisco Soleta na namayapa na din, and Tia Alice Soleta. Bukas po ng alas 9 daw ang libing ni Hoover. Ito po ay first cousin ko. Namatay siya nung Wednesday or Thursday ng umaga. Okay. Sa Ternino Laway Senior, magandang gabi dyan sa'yo sa QC. At merong question dito bago natin kunin yung nanalo. Na? More than 5 years na ako, old sitter, under agency before. But year 2024, binitawan na ako ng agency ko. Same salary pa din, 12,000. Walang bonus, walang 13th month pay. Dati ilaga lang ngayon, all around na. Sarap ng layasan. Anong magandang advice nyo para ma-motivate naman ako? Hindi ko po alam kung anong nakaka-motivate sa iyo, pero nakaka-motivate sa akin. Syempre, sa ating lahat, kaya tayo nagtatrabaho, pera, no? Baka pwede kayong mag-request sa employer po ninyo na-increase naman kayo dahil syempre sabi nyo nga nadagdagan ang trabaho nyo. Pangalawa, mali po na hindi kayo tumatanggap ng 13th month pay. May mga benepisyo rin po dapat kayong natatanggap. Meron pong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no? May love life, pag-ibig. Karapatan po ninyo yun. Ayan. By the way, para po paalala po sa ating mga kababayan, na may mga problema sa kanilang employer, may mga tatanggapin pa dapat pero hindi naman ibinibigay, meron pong kapag ka po illegal dismissal, meron pong
4 na taon para habulin ninyo ang inyong employer. Mga money claims, yung mga 13th entitlement to 13th month pay at kung ano-ano pang mga monetary claims mula sa employer, dapat po ay maireklamo, maisampa na ninyo ang reklamo sa loob ng 3 taon mula po nang mag-gripen yung inyong karapatan. Dahil kapag hindi po ninyo naisampa sa tamang panahon, no, ang inyong reklamo, ay ito po ay deemed forfeited or waived or prescribed na. And therefore, hindi na po kayo maaaring magpasaklolo sa DOLE, sa NLRC o sa korte para mahabol pa ang inyong mga claims na ito. Usapang Legal! Para naman po sa ating Kring-Kring Panalo Malakas promo sa telepono dahil meron na naman pong maswerteng mananalo ng 500 pesos at nakatawag na po ang ating minamahal na Don Carlos Billionario. Magandang gabi po sa inyo mula sa General Santos City. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Oy, anong pangalan nila, sir? Devi Naharo po. Devi Naharo mula sa General Santos City. Kumusta po ang mga lechon na masarap dyan? Okay lang po. Ayan. So, sir, kayo ay nanunood, nakikinig talaga sa DZRH? Actually, papa ko po yung nakikinig sa DZRH. Ay dapat nakikinig na din kayo. Anyway, ang tanong po natin para sa 500 pesos, ano ang kananahang radio station sa buong Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th anniversary this July 15? DZRH po. Congratulations sa'yo. Nanalo ka ng 500 pesos. Huwag mo pong ibababa ang linya. Kakausapin ka muna ni Don Billionario para maipadala ang inyong premyo. Usapang Legal! Ayan, ang bilis ng panahon. Malapit sa puso ko ang General Santos City dahil from time to time ay meron po kaming radio station dyan. From time to time pumupunta po ako dyan. Magandang gabi sa mga taga-Love Radio General Santos City at syempre pa, magkakaroon po kami ng promo dyan sa Jensen. At meron po kaming mga activities, no? Antabayanan niyo po. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-General Santos City. Sabi ni Bentong, ipaglaban ang karapatan kung bigyan ng sapat na compensation dahil maging hostile ang work environment na pinagtrabahuan plus hingi ka ng written compromise na walang repercussions. Maraming salamat sa iyo, Bentong. Ma'am Teresita, magandang gabi po. Sa lahat po ng nanood, nakinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po. No, magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Antabayanan niyo po bukas si Attorney Cam naman para sa mga legal na usapin din po. Antabayanan po ang susunod na programa, ang Lunas at Lunas Extension, para naman po sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto, mga taga DZRH TV at taga IT Department. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng panyera ng bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri,